Yan, good morning, good morning. Sa pa nga ma'am, good morning. Ayan. So, welcome. Thank you kahit malakas yung... Actually, marami nag-text kanina. Ang lakas daw talaga ng ulan. Gusto ko sana sunduin ng bangka eh. Malayo daw eh. Anyways, okay. So, pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa dropshipping. Okay? So, i-orient namin kayo ngayon para at least kahit nasa bahay kayo ngayon, nasa trabaho ka man, pwede kang kumita gamit lang yung cellphone mo. Okay? So, bago lahat, pakilala ko muna sarili ko. My name is Nef Calvin Orcasitas. So, bago ako magsimula, bigyan ko lang muna kayo ng konting background tungkol sa akin. Okay na po ba yon? Okay. So, I have a degree po ng civil engineering. So, 5 years po yung inaral ko. Ito maganda. Ginapang ako ng mama ko, pinautang, ano mo yun, inutang, at ang good news, hindi ko nagamit. Kasi bakit? Nagtrabaho agad ako sa government. Kasi that time, hindi na yung budget na lang ng pangpaaral sa akin hanggang makagraduate na lang ako. Yung pang-exam, hindi na. Kaya ang ginawa ko, nagtrabaho agad ako sa government, sa IPO, sa McKinley. So, ang ibig sabihin nito, Intellectual Property Office. So, diyan po pinaparegister yung mga businesses na gustong protektahan yung pangalan ng business nila, trademark. Okay? Kung may mga invention po kayo, machines, gadget, mga ingredients, pinapapatent po din po dito yan. Okay? Kung nagsusulat po kayo ng mga kanta, mga libro, mga movies, para maprotektahan din po yun, pinapa-copyright yan po dito. So dito po kung nag-work before. So familiar kayo sa Itbulaga, nagagawan sila ng pangalan, no? Pero kung sino naka-trademark dito, yun yung mananalo, yun nagmamayari. Okay? So dito ko nag-work before, pero ang good news ulit, nag-resign na po ako dyan. Bakit? Reality kasi sa pag-work, tuwing kailan na yung sauran natin? Ba't parang marami tayong lakas kumain ng tong whiteboard natin. Ayun. Okay. So, tuwing kailan yung sauran natin, di ba? Kinsenas, katapusan. Ito maganda. 1 to 3 days lang, ubos na. Tatakbo ka ng at 30, 1 to 3 days lang, ubos na. Paikot-ikot lang yung buhay dyan, tama? Kaya ang tawag nga dito, rat race eh. At ang tawag sa sahod natin, pay, slip. Pagka-pay, slip agad. Slip agad sa kamay. Tama? So ngayon, sabi ng mentor ko before, kung wala kang gagawing bago bro, hindi ka makakalabas yan. Tama? Kaya ang ginawa ko that time, naghanap ako ng part-time. So nagbenta-benta ko ng mga t-shirts, mga long sleeve, polo shirts, hanggang sa ito na po nagpamulat. During nagtatrabaho sa IP, hindi ako ganun galing pa mag-computer. Pero ito po nagpamulat sa akin nung nakita ko po tong sulit.com.ph. Number 1 buy and sell website sa Pilipinas. Hindi pa uso yung mga Facebook na yan. So dito po ako nagbebenta ng mga paninda ko before. Okay? Ito sulit.com.ph, libre pong mag-advertise dyan. Yun nga lang, kung free po yung advertisement mo dyan, yung ads mo, nasa pang 10 page ka na pataas. So yung tanong, ma'am, sino pa maghahanap sa'yo dyan? Diba? Kaya ang ginawa ko, para mahanap ako sa first page, may mga ads dito, may mga ads, nagbabayad po ako dito per day. Alam niyo po magkano? Nagbabayad po ako ng 1,000 to 5,000 a day. So ngayon, ma'am, ang ginagawa ng iba, nagsa-search ng mga second na sasakyan, pero nakikita nila yung mga ads ko dito. Nakalagay, gusto mo ba ng libreng travel, all expense paid? So i-click nila ngayon, may presentation ako doon. Imbis pambili nilang sasakyan, pinambili na lang ng paninda ko. Hanggang sa yung sulit.com.ph nawala na. Bakit? Nag-i-evolve kasi yung marketing ngayon. 'Di ba? So ngayon, nung binili siya ng OLX, nawala na rin yung OLX, binili na rin po siya ng carousel. Yung carousel ngayon, nandyan pa rin naman siya, pero hindi na siya ganun kasikat. Ang pinaka-booming ngayon pagdating sa marketing, Facebook. 'Di ba? Maganda ba talagang Facebook? Yes. Ma'am, bago ka matulog, ano uling hawak mo? 'Di ba? Paggising, ma'am, ano unang hawak mo? Cellphone. Sabi nga, biroan namin dito eh. Kapag yung jowa, asawa na iwan sa bahay, babalikan hindi. Hindi, di ba? Pag cellphone, babalikan. Kaya kung mapapansin nyo, pag bukas mo ng Facebook, ito yung feeds mo, nagbabasa ka ng updates, may lalabas dito na ads. Pupunta ka ng Messenger, may mga ka-chat ka, may lalabas dito na ads.
Di ba? Nanonood ka ng Tulfo sa Reels, yung mga Senate hearing. May lalabas dito na ads sa Instagram, sa story, sa marketplace. May lalabas dito na ads. Paano ginagawa yan? Tinuturo po namin yan. Tinuturo po namin yan dito ng libre. Gusto niyo ba yon? Yes. So isa po sa pinakamalupit magturo niyan, yan, no? Yung nag-intro sa akin. Okay? So ngayon, nag-resign na po ako sa work at nag-full-time na ako dito dahil sa opportunity na to, dito ko na-experience na makapunta ng iba't ibang bansa. So yan, ako, unang bansa na napuntahan ko, tingnan nyo naman yung itsura ko. Mukhang snatcher. Sa Singapore po, unang bansa na punta ako. Pangalawa, nakapunta na rin ako ng Malaysia, Jordan, Thailand, at pinaka-memorable na napuntahan kong bansa sa lahat ng bansa, ito, Israel. Kung saan pinanganak si Lord Jesus Christ, Palestine, bansa din yan. Napuntahan ko dito po. Actually, doon ko lang na-realize yung tinatawag na sabsaban. Kainan pala yun ng tupa or ng baboy. Doon nilagay si Jesus Christ yung pinanganak. Kaso, yung sabsaban, that time nung pagpunta namin na sa Italy. So, parang tinutour siya. Kung saan siya nagpasa ng cross, yung nilalatigo, yung nakakaiyak, Passion of the Christ, ito po yun. Kung saan siya pinako, 3 yung cross na yan. Okay? And then kung saan po siya nilibing, binaba siya sa cross, ito yung bato na yon. Pinunasan siya, hinugasan, hanggang sa nilibing po siya dito sa likod na to, sa wall. Yung bilog na napapanood natin sa TV. At grabe, sobrang blessed ng bansa na yan. Bakit? Tingnan nyo, mamo. Ito yung main order namin. Bago dumating yan, ito libre po yung appetizer na yan. Unlimited hanggang dumating yung, paano mo na maubos yun? Busog ka na, di ba? So, ang dami ko na rin pong natulungan doon ng mga kababayan natin. Ayan. Pasok po, sir. Ayan po, hello. Pasok po. Saktong-sakto. Ayan. Sino po nag-invite sa nila, sir? Ay, kayo po? Sino po nag-invite sa inyo? Sa Facebook? Okay, sige po. Pala po. Ayan. Ayan, sige. Kasi biglang umulan eh. So ngayon, hindi nyo na kailangan pumunta ng Israel, ha? Tinor ko na kayo kasi may gera doon ngayon. So, ito, at last January lang po, ma'am, pinadala po tayo ng company natin sa Hong Kong ni piso, wala po kaming ginastos. Sarap, di ba? So, ayan mo yun, nag-share ka ng opportunity, dropshipping, tapos ayan, no, nakapag-travel ka pa. At syempre, sa Pilipinas, nakaikot na rin ako ng iba't ibang lugar. Ayan. Hanggang sa dating mahiyain, taga-Antique ako, malapit sa Boracay, pumunta ako ng Manila, hindi ako marunong mag-computer, hindi ako marunong magsalita sa harap. Pero walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Inaral ko yon. Dati, pag nagsasalita ko, grabe tuhod ko, nanginginig-ginig pa. Ngayon, mas nanginginig lalo. ano na natin, okay? Na-overcome na natin yon, okay? So ngayon, ang topic natin today is, ano po? And dropshipping. So yun yung nakita nyong advertisement, di ba? So ano ba yung e-commerce? Ang e-commerce, guys, simple lang po yan. Gamit lang yung gadget mo, magpo-post, halimbawa, may binibenta ka mga bags, mga products, di ba magbibenta ka lang sa mga online platform na to? At pag may inquiry, anong gagawin mo? Sasagutin mo yon at ipoprocess mo yung orders pag meron, di ba? Ano next? Ipapadeliver mo na ngayon yan sa Grab, Lalamove, or LBC or JNT. Tama? Etong concept ng e-commerce, napakaganda po nito. Yun nga lang, kailangan mo ng malaking kapital dyan. Okay, bakit? Kailangan mo ng staff, kailangan mo ng office, kailangan mo ng logistics, kailangan mo ng marketing. So bago mo masimulan yan, sandamakmak na proseso yung pagdadaanan mo. So kahit maganda yung concept, dito na ngayon yung hindi lahat ng tao may kakayahan maglabas ng puhunan. Dito na ngayon sumulpot yung tinatawag nating dropshipping. Alam niyo po ba sa dropshipping, ang gagawin mo lang dito is 5 simple steps. Ano yon? Hindi mo na po problemahin yung delivery, yung stocks, yung warehouse, yung office. Ang goal mo lang is number 1, magpo-promote ka lang ng products. Pag may order, halimbawa ma'am, si ma'am, taga Quezon City, may order po kayo sa may Mindanao, hindi nyo na kailangan pumunta dito sa office para bumili ng product at papadeliver pa. Input nyo lang po yung order sa dropshipping account nyo. Step number 2.
At si company na po magpe-prepare niyan, magpapak ng item. Step number 3, si company na rin po magdi-deliver niyan. At pag na-deliver na po kay customer yan, ano po mangyayari? Ganito na po mangyayari sa income mo. So, ang goal mo lang dito, na-mute ko pala. Gusto ko marinig tong catching eh. Ito. Oh. So, every time may pa-order ka, input mo lang yung order sa dropshipping account mo, si company na bahala mag-process. Tanong ma'am, pumunta ka pa ba ng office? Lalo na ngayon maulan, di ba? Buti nga nakarating kayo ma'am eh. Di ba? So, ganito lang yung concept ng dropshipping. Maganda po ba? Imaginein mo kung ikaw magsisimula ng ganyang concept, magkano kayang puhunan ilalabas mo dyan? Tama ma'am, million. Yes. Pero ginawa ng company, eto lang, mag-promote ka ng product, si company na bahala dyan. Okay? Ang tanong, maganda ba talaga yung dropshipping? Tingnan nyo po, ipapakita ko sa inyo. Isa sa mga malakas kumita natin, hindi ko na bliner lang natin yung name nila. Ito yung mga top earners natin. Tingnan nyo po yung sales niya kahapon. Ngayon, magkano? Kahapon, magkano? 42,000. Sa bahay lang, ma'am, cellphone lang yung gamit. Laptop, okay? So sabihin na lang natin, gross sales nila per day, magkano? 40,000. Kalahati na profit, magkano neto niya? 20,000. Pero, di ba, diniscuss ko kanina, bakit maganda yung Facebook? Kasi ngayon halos lahat ng tao nakaglue na sa Facebook. TikTok, Google, YouTube. Di ba? Kaya kung mapapansin mo, bawat bukas mo ng cellphone, may lumalabas na ads. So, ang ginagawa nila, itong sales nila, hindi po nila kikitain niya. Kung nagpo-post na sila doon sa wall nila, sa mga group page, sa mga bayan, nagbabayad po sila sa Facebook ads. Alam niyo po ba magkano binabayad nila per day para kitain nila yan daily? Ito po yung budget nila sa ads per day. Magkano? So, 20,000, less mo yung 7,000, magkano neto mo? Pwede na ba pang kape-kape yan sa loob ng isang buwan? Pwede na. Pero wag po kayo malula, 7,000 agad, hindi. Yung mga top earners natin, nagsimula po yan sa 100 per day, 200, hanggang sa dumating sila ng 7,000. Kasi ganito ma'am, nag 100 per day ka, may sales ka. Okay? May income ka. Anong gagawin mo para lumaki yung sales mo? Yes, rolling mo, dadagdagan mo yung budget mo per day. Hanggang sa mag 200 ka na per day, 500 ka na per day, hanggang sa 1,000 ka na per day. Siyempre, kung gusto mo ma-maximize yung sales mo, lalakihan mo yung budget. Ang purpose nun, para mas maraming makakita. It's all about numbers game lang. Ang sikreto lang naman ng negosyo, ano yon? Numbers game. Anong numbers game? Pag maraming nakakakita ng ino-offer mo sa market, maraming mag-i-inquire, tama? Pag maraming mag-i-inquire, magkakaroon ka ng maraming sales. So ngayon, yung mga client mo na pag naging regular yon, magre-repeat purchase ba yan sila? Yes. Ganun po kaganda, numbers game. So ngayon, sabi nga ni Bill Gates, kung yung business mo wala sa internet, your business is out of business. Diba? Ang laban na ngayon, katulad ma'am, paano ko kayo nakilala? Facebook. Yan ang ituturo namin sa inyo pag naging part kayo ng community dito. Okay ba yon? Kahit hanggang magdamag tayo magturuan, as long as willing ka, tuturuan namin kayo. Alright? So ma'am, dito po kayo ma'am. Ito. Ayan. Okay? So ngayon, eto. Napakaganda ng e-commerce, napakaganda ng dropshipping. Ang tanong, ano naman yung service or product na ino-offer natin sa market? Dalawa lang po. Number one, kapag yung negosyo mo, ang ino-offer mo sa market, nakakapagbigay ng solusyon, maganda bang produkto yun, ma'am? Ano ba kadalasang problema ng Pilipino ngayon? Sakit. Nung simula nag-dropshipping ako, yung mga products natin sa labas at dito, lahat ng nag-i-inquire, halos mga babae, may mga bukol, may mga cancer, diabetes, cholesterol. Yan ang ino-offer natin. Premium quality health products. Ano pa pangalawa? Ano problema kadalasan ng Pilipino? Pera. Bibigyan din natin sila ng pagkakakitaan kahit nasa bahay lang sila. Gusto nyo ba yon? Palakpakan nyo naman yan. Di ba? Ang opportunity and blessing, pinapalakpakan yan. Okay? So, bago natin pag-usapan yan, ano ba yung product na ino-offer natin, ano ba yung opportunity na ino-offer natin, papakilala ko muna sa inyo yung pangalan ng company natin. Okay? Para at least may idea muna kayo.
So, pangalan ng company natin is Chantal Direct Sales Incorporated. Si Chantal, na-establish siya noong 2018 pa. Tanong, established na ba yung company natin? Yes. Bakit? Dumaan po tayo sa global pandemic. Ang daming kumpanya nagsara. Pero tayo, nag-survive. Hanggang ngayon, nag-expand tayo nationwide at international. Bakit? Ano produkto natin? Food supplement. Okay? So, ito po yung nagpapatakbo at nagmamay-ari, founder na company natin, si Chairman Lowell Magdadaro. Okay? Yung VP for marketing natin, si Sir Mark Magdadaro, at yung board of directors natin, ito po, si Ma'am Sheila Magdadaro, siya naman po yung nangangalaga ng mga finances natin. Okay? Si Sir Julio, siya naman yung founder ng dropshipping. So lahat ng pa-order natin, ma'am, siya po nagtatransact nun. Okay? And then si Sir John Ray Hapitan, siya naman yung CEO natin sa cosmetics. So may mga beauty products din tayo. Kasi ang tao ngayon, di bali na walang ano, basta? Di ba? So meron tayong products niya. Ngayon, itong company na pinapakilala namin sa inyo, hindi to po basta-basta lang. Bakit? Multi-awarded po to. Nakapag-create na po yung company natin ng 100 plus millionaires and counting. Okay? Nakita nyo kanina yung video na yun na yung sabi niya, Jojo Island. Hindi naman marunong mag-computer dati yun eh. Sir, nagtatanong kay chairman, saan ba dito ang space? Comma. Pero di ba, tinuruan lang namin. Pero ngayon, top earner na natin. Di ba? So, eto, in span of 6 years, ito na po yung mga branches natin nationwide. Kung may mga probinsya kayong malapit dito, pwede po kayo mag-visit dyan. Main branch natin po sa Cabanatuan. So, si Chairman Lowell at si Mark Magdadaro, mag-brother po. At yung si Ma'am Sheila Magdadaro kanina, wife niya po yun. Okay? So, taga-Cabanatuan po sila. So, itong sa Manila natin, branch lang po ito. Next Saturday, nasa Pampanga po ako. And then next Saturday, nasa Cavite po ako. Sabay ka ito. So, umiikot ako. Okay? So, ngayon, hindi lang po tayo dyan sa Pilipinas. Meron na rin po tayo sa ibang bansa dito sa Dubai. Nakakatuwa po. Akala ko yung COD sa Pilipinas lang. Meron pala buong UAE. Cash on delivery. Di ba? Tapos, meron din tayo sa Japan, Taiwan, Hong Kong, at ito maganda sa Taiwan. Pag yung mga umorder online hindi tinanggap, magkakaroon sila ng bad record. Next na punta ni rider, may kasama ng police. So, mostly ng success rate ng delivery doon, 100%. Dito sa Pilipinas, di ba? Pagdating ng delivery rider, ang daming tsinelas sa labas, walang tao. Minsan ayaw nilang tanggapin yung order. Guilty din naman ako minsan pag wala akong cash. Okay? So ngayon, ano ba yung ino-offer na product natin sa market? So dalawa lang yon. Products at saka yung opportunity. Isa po sa pinakamabenta nating product ngayon, itong Dr. Vita 11-in-1 Barley. Di ba? Ngayon, magtataka kayo, daming barley ngayon sa market. Di ba? Anong pagkakaiba natin? Sila barley lang, tayo 11-in-1. So, yung mga superfoods or ingredients, pinagsama-sama na sa iisang sachet lang. Okay? Pangalawang pagkakaiba, yung barley natin, hindi na po kailangang ihalo sa tubig. Sublingual po siya, ilalagay nyo na lang po sa ilalim ng dila. Hayaan nyo na lang po siya matunaw at ma-absorb nyo ng katawan natin yung nutrients niyan. Okay? So ito po, itong Dr. Vita Barley Powder natin, 30 sachet na po to. Yung iba, 10 lang. Tayo, 30 na. So may powder po tayo, meron din po tayong tablet. Okay? So ngayon, baka sabihin nyo, di ba may nakatikim ng barley, medyo lasang damo. Ito po hindi. Lasa pong ano yan, pulburon. Okay? Matitikman nyo. Mamaya bigay ako ng sample sa inyo. Ibabawas to sa income ni Sir Sir Marvin. Okay? Bigyan ko po kay mamaya. And then, gaano ba kaganda yung barley? Tingnan nyo naman guys. 11-in-1 yung products natin. Barley pa lang to. We have 68 micronutrients na barley alone. E paano pa yung green apple? Yung mangosteen? 'Di ba? Yung spinach, yung wheatgrass. Ang dami pang nutrients yon. Okay? At itong barley, 37 times na po yan nabanggit sa Bible. So, ibig sabihin, napakaganda ng produkto na yan. From Exodus 2 to Samuel po na verse na yan. Okay? So, ito rin po yung mga common diseases na kayang tulungan ng product natin. Sa ngayon kasi guys, kailangan natin talagang alagaan naman natin yung sarili natin. Di ba ma'am?
meron akong issue sa issue ko. Tapos, hindi mo na siya tatanggalin dahil ang advice ko palalakihin mo na pag lumaki, susukatan. Yun na po ang advice ng doktor noon. At hindi na ako hindi na kami bumalik kasi nag-aaral po ako. Tapos, yung mga Hindi pa. Naubo ako. tayo na lumaki.
Speaker ko. Ayan. So, recap lang po tayo. Marketing plan, ilang ways? 10 ways. Number 1, yung retail profit. So, kung gusto mo mag-focus guys sa pagbenta-benta lang, nasa sa inyo po yun. Kung gusto mo sa bahay ka lang, ayaw mo mag-invite, mag-explain, benta ka lang, gawin mo yung number 1. Pero kung may kakilala ka, papuntay mo dito ako magpapaliwanag para sa'yo. Pakapihan mo lang, mama, Starbucks. Hindi, libre marami tayong kape dito. Okay, number 3, tier bonus. Yung mga napasign up mo, pag nagbebenta sila ng product, lahat sila connected sa'yo, meron kang 4%. Okay? Eto, raffle every month. Kailangan mo lang 250 GSR, meron ka ng slot. Number 5, habang ginagawa mo yung business, tumataas yung rank mo. And then, number 6, lifestyle reward. Later on, pag nag-sign up kayo dito, didiscuss po namin, napakaganda po nito. Grabe yan. Generation bonus, tier matching bonus. Actually, kahit hindi na nga ibigay sana ni chairman to eh. Ito lang, win-win ka na eh. Pero pag nakita nyo to, napakaganda niyan guys. Ngayon, ito. Kung sa tingin nyo, itong opportunity, makapagbigay or makapagpabago ng buhay sa inyo, makakatulong sa inyo, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo i-grab o kung hayaan nyo lang. Familiar ba kayo sa theory na ano? Red car theory. Familiar po ba kayo dito? Hindi. Di ba kanina habang papunta kayo dito na sa biyahe, siguro naman may hindi kayo napapansin na mga pulang sasakyan. Pulang sasakyan, di ba? Nakasakay ka, minsan dumadaan yung mga pulang sasakyan sa gilid mo, di ba? Hindi mo napapansin yon, tama? Pero kung nagtatrabaho ako, sinulit ko pa rin yung sahod ko. Dahil nakita ko ang magandang system at kultura ng dropshipping business ng Chantal Directe. After a week, hindi ako nagkamali sa pinatawang business kahit